eksena. Marami sa mga kababayan natin at kasama po ako talagang pag nangyari ang hinihiling natin na mabuksan yung box ng BIR Records na mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Kasi doon sa asambulat sa buong mundo kung ano ang lantarang kasinungalingan at panlilinlang ng mga putang inang Sara Duterte at Mans Carpio na yan. Kaso, meron tayong slight bad news. Oo. Dahil hindi pa napapayagang buksan yung BIR box na request ng Prosecution House Panel. Bakit kanyo? Siyempre, dinidelay pa ng putang inang mga defense team ni Sara Duterte. Kailangan nilang sumagot. Hindi pa sila sumasagot. Tapos na po yung pre-trial. So, yung inaantay nilang sagot ng defense team ni Sara kung ano yung kanilang reason kung bakit hindi nila pinapayagang pabuksan. So, saan na mangyayari, Direk? Saan na susunod? Kapag halimbawa sumagot tapos ganito, aalamin natin. Pero maliwanag dito mga kaiksena, kung halimbawang mabuksan talaga yan, una pa lang kasi, sa SALN pa lang nila, nagsinungaling na. Sabi nga nila, kapag nagsinungaling ka na sa umpisa, at tuloy-tuloy ang kwento mo, hanggang dulo, puro kasinungalingan na yan. Tama. Di ba? So, ito ay maliwanag na yung mga nilagay din nila sa BIR records nila, may mga peki dyan. May mga hindi sinama o may dinagdag, may kulang or wala. Kasi ginawa nga nila sa SALN nilang manloko, paano pa kaya doon sa mas matinding dokumento na maaari talaga silang makulong at maparusahan. Hindi ho ba? So alamin natin dito kasi sabi nga, House Prosecution bigo sa pagbubukas ng sealed tax records ni VP Sara at ng kanyang hindot na asawa. Boom! Tira, Metro Morning. Natapos na ang pre-trial period para sa impeachment ni VP Sara. Nabigo naman ang prosekusyon na mapabuksan ang selyadong kahon. Direk, paano yung bigo? Wala na bang pag-asa? Wala na bang kahit ano? Let's see. Naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mamaya magiting Bulacan, paalala mo sa akin yan. Tapos sagutin ko. Okay? Dito muna tayo, focus tayo ha. Paalala mo sa akin, promise. No further matters at this stage. This pre-trial conference is hereby concluded. Opisyal nang tinapos ang pre-trial conference kagabi. Inabot ng 5 araw ang markings of exhibits para sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang mga namarkahang ebidensya ay kasama sa mga ipipresenta ng prosekusyon. Puro mga bagets yung mga bagets yung mga abugaga ni Sara Duterte yung mga sa pre-trial puro mga veterans. 'Di ba? Malamang sa malamang to mga abogado to baluktot ang utak. Boom. 'Di ba? Doon ako sa more experience, 'di ba? Birthday pala ni Yussi Claire bukas. Happy birthday Yussi Claire. Huwag kayo maingay, secret nga eh. Secret muna, surprise nga eh. Ito naman Subscribe na agad sa channel. Si Black Spider naman nagmamadali. Bukas kayo surprise. Dapat din nyo muna pinag-iingay tapos tsaka bubulagain bukas sa live niya, ganun. Oo. Okay, kasi kami din may, huwag na nga kasi nasabi ko tuloy. Game. At ng depensa sa trial proper. Pero ang selyadong kahon ng BIR na umano'y naglalaman ng tax records ni na VP Sara at kanyang mister na si Atty. Mans Carpio hindi na nabuksan. Pati ang hirit na pagmamarka na lang sana sa mismong kahon, hindi na naisagawa. Nakakalungkot po ito sapagkat doon sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. Paliwanag naman ng Clerk of Court
kung bakit hindi nabuksan ang BIR box sa pre-trial conference. Bakit? As far as the manifestation is concerned, they asked that the box be opened, inventoried, and pre-marked. That's something that the pre-trial conference that the clerk of court cannot decide on. That is beyond my authority. Tanging ang impeachment court lang umano ang makapagdidesisyon nito. Nako. Kaya maaring matalakay ang issue sa pagsisimula ng trial proper. Ngayong tapos na ang pre-trial conference, So sa Senado, may pag-asa pa mga kaiksena doon. 'Di ba? Meron pang pag-asa. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa dahil lang pag-asa ay nasa Pag-asa Island. Ano daw? Subscribe na agad sa channel na laging may Ano? Hindi nga eh. Kasi nga, alam mo naman, Ultra Tito PH, nung nandun sa house pa, iniisip talaga ng mga committee on Justice Committee pala na wag na muna. Kumbaga, doon natin itong pabuksan sa Senado o dito nga sa pre-trial kineme-eme para maging mas malakas na ebidensya, mas malakas na pasabog para sa taong bayan at kay Sara Duterte. Eh kaso nga, hindi natin alam na ba hindi rin pala pwede dyan. So, last na chance sa Senado, lalo na't kung mas marami ang majority, marami nga ay majority, mas marami ang sa liderato ni Gatchalian. So, kung magbobotohan, possible mabubuksan yun doon, 'di ba? Mas marami sila eh. Wala si Bato, makukulong si Marcoleta. 'Di ba? Oh, bawas-bawas na sila. So paano pa sila mananalo sa voting? Oh. Kaya kalma lang. maratsadahin naman ng clerk of court ang pagbalangkas ng pre-trial order. Oh. Pinaghahanda na ng clerk of court ang mga staff nito na magtrabaho ngayong weekend, maihabol lang ang pre-trial order sa susunod na linggo. I don't know yet until we start drafting it. I cannot estimate yet the time that it will take us to complete the draft of the pre-trial order. But we'll finish it as soon as fast as humanly possible. I've talked to the staff. I've told them that if we have to work through the weekend, then we would. Bibigyan ng kopya ng pre-trial order ang depensa at prosekusyon at kapag natanggap na, ay may 3 araw sila para maghain ng komento. Di ba? So mga kapatid, malinaw yan ha. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil hindi ho pababayaan ng nasa taas na manaig at tawag dito, maghari o maghari-harian ulit ang mga demonyong mga Duterte, lalo na sa pamumuno ni Sara Duterte. Nako. Kaya kapit lang. Okay, maliwanag tayo ha, mga kaiksena ha. So huwag kalimutan mag-like at mag-share. Ano pang hinihintay nyo? Paisa lang. Putang ina mo, Sara. Subscribe na agad sa channel.